You will speak to us, Lord. Kakausapin mo ang bawat isa sa amin. Help us, Lord, to pay attention sa mga bagay na sasabihin mo. Maikli man o mahaba. Handa mo pong tumanggap ang bawat isa sa amin ng iyong mga salita na may pangunawa, wisdom, knowledge, understanding, and insight, Lord. Thank you for the power of the Holy Spirit na siyang kakausap sa bawat isa sa amin, sang-ayon sa aming pangailangan. Marami pong salamat. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na nagpapaganap ng inyong kalooban. We praise you, we bless you, Lord, for your word this morning. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Alam niyo po, ang pangangaral, masasabi kong di madali. It takes all of you, in your spirit, in your soul, in your body. Naalala ko po, nandun pa lang ako sa kabilang ibayo, ikang. Nihanda-handa ko na yung aking sarili kung anong ipasasabi ng Panginoon. I can say, hindi ko po maubos na ipaliwanag kung ano po ang aking nadadama, kung ano ang pati na aking pagtulog, pati na ang aking pahinga, lahat, my mind. Basta sabi ko, Lord, I'm open. Kung ano po ang nais niyong sabihin, yun lang po sasabihin. Kaya, salamat sa pribilehiyong binigay ng Panginoon ng time back home. Para po, strengthen each and every one of us. Maraming salamat sa Kanya. Maraming salamat sa mga bagay na gagawin pa niya. And now, what do we need to hear from the Lord? Kasi, syempre po, sa haba-haba na ng ating pagsasama, sa haba-haba na ng kayo'y naririto, salamat, andyan pa rin kayo. Praise the Lord. Hindi dahil sa amin, hindi dahil sa pangangaral, kundi dahil ang Panginoon ang siyang nagdala sa inyo sa lugar na ito. At salamat sa patuloy na paghubog ng Panginoon sa bawat isa sa amin, kasama na kami. Kaya po, nung 31 ng December, aside po talaga sa Pasko, at pagkatapos New Year, para bagang ito yung doon mag-accelerate, ika nga, doon magsisimula. Kailangan yung pasimula, wakas pasimula, ay parehong ibinibigay ng Panginoon para ang bawat isa sa atin ay may tinatanaw ng mas higit kaysa sa dati. We want new revelation. Gusto natin ng panibagong kapahayagan ng Diyos. Gusto natin na mayroon siyang sasabihin sa atin. Ano ba ang kalooban niya? We started it out po noong 31 December and we said about the mighty warrior. Nawala po yata yung strap. Nahulog. Strap your sword po. Nakalagay doon. Diba? Pero ngayon, what is 2026? Hallelujah. Yan po naman ang gusto nating marinig. From the Lord. From the Lord. Hindi po sa akin. It's the Lord. Noon pong isang linggo, the Lord says, strap your sword. Pinag-aralan na natin ito, that the sword of the Spirit is the Word of God. Ang salita ng Diyos. Sabi niya, ilagay natin yan lagi dito. With our belt, kasama. Alam niyo po, yung ginawa ko ng 31, talagang, nung ko pa lang po ginawa yan.
Hanggang, hanggang sa nandito na ako, Lord, sabi ko, susuot ko ba yun? Kung kayo, hindi nyo masyadong naano yan, ako na magsusuot nun, para akong, iba po yung pakiramdam ko. Even before that, iba talaga. Sabi ko, ginawa ko ng Panginoon ng isang ilustrasyon. Kasi suot-suot ko nga yun eh. At purihin ng Panginoon, itong mga batang ito na gumawa. Ang galing nila. Sakto lang. Walang walang, tawag dito. Hindi muna ako nag-fit. Walang fitting-fitting yun. Pero God is so good, eksakto, nung isinuot nila sa akin, sakto ng ganon. Kaya nga, no? Talagang napakagaling ng Panginoon. Kaya nga, dahil ang salita ng Diyos ang ating dadalhin, we have to strap our sword at our side. Kasi first, the mighty warrior is the Lord Jesus Christ. At pagkatapos, tayo na may ganong pangalan, ang pangalan pa naman natin ganyan. So sabi ng Panginoon, ayusin niyang mabuti ang salita ng Diyos. Yan, lagi nahuhulog si strap. Lalagay ko na lang yata dito. Siyempre po, no, nakadikit lang yan. Kaya nga, ano naman ngayon? Kasi nga, ang salita ng Diyos ang ating ipapahayag. Ano ang ating ipapahayag for 2026? Ano ang lalabas sa bibig natin? Ayan. Let's see the first text, yung una po. Nakalagay po dyan. Bakit it is finished? What word is that? It is Jesus Himself, ang Panginoong Kristo, siya mismo ang nagsabi nito. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Then bowing His head, He gave up His spirit. Sa Tagalog po, nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, na ganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yung kung tayo magtatanong, ano yung natapos? It is finished. Tapos na. What had happened? Ano yung tinapos ng Panginoong Kristo? Kaya yan po ang ating bibigyan ng buhay nung sinabi niyang it is finished. What did He finish? Ano ang tinapos na ng Panginoon? Ano yung nagganap na niya? Susunod na talata, Colossians chapter 1, verses 19 and 20. For God was pleased to have all the fullness dwell in Him, and through Him to reconcile everything to Himself, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Tatagalogin ko po, ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Bakit po sinabi niya ito? Bakit ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan? Kasi po, ang Panginoon Kristo, marami ang iba't ibang mga paniniwala na siya'y tao lang. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Maraming mga ibang kuro-kuro ang lumalabas sa bibig ng marami. Subalit, hindi nila maabot isipin ang Diyos ay pwede na magkatawang tao. Wala namang imposible sa Diyos. Kahit siya Diyos, pwede siyang magpakaliit, pwede siyang magpakalaki. Kaya doon sa Colossians chapter 1, ipinasya ng Diyos
God was pleased to have all His fullness. Yung kabuuan ng pagka-Diyos ay nasa Panginoon Kristo. Gusto niya kasi, kaya siya'y pinadala dito, just as we have heard sa ating Christmas na mga messages, ang mga mensahe ng Pasko, sapagkat gusto niya tayo'y makipagkasundo. Tayo makikipagkasundo sa pamamagitan ng kanyang anak, bugtong na anak, only begotten Son. Hindi pa po nangyari at hindi na mangyayari kailan paman that God has a Son. Pero the Son is the title. But He's the Son of God. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the Son of Man. Yung pagiging isang anak ay hindi maubos isipin ng mga tao sa buong sanlibutan. Magmula noon hanggang ngayon. Pero ang sinabi niya dito, ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili sa anak. Bakit? Meron siyang gustong ipadating. Inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Now, you will learn later why. Sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Kung iisipin natin parang tao lang, hindi po. Sabi niya, heaven and earth nagkasundo. Langit at ang lupa, they are reconciled. Kaya nga nung sinabi ng ating Panginoon Kristo, it is finished, tapos na, ibig sabihin, ang Diyos at ang tao at ang nilalang niya ay may pagkakasundo na. Reconciled na sila. Alam natin ang word na reconcile. Makipagkasundo o nagkasundo. Ibig sabihin, re-establish a right relationship. Magtatag muli ng tamang relasyon na sa lahat, magmula sa langit at dito sa lupa sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ang iisa lang, kaya nga sinabi niya, ako lang ang daan. There is no other way. Nabubuwag lahat ang mga sinasabi ng iba, kahit ng mga propeta, mga sinong dumating. Hindi sila mangunguna sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan natin ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat hindi lang siya namatay, siya'y nabuhay na maguli. Walang sino man na sinasabing Diyos o mga maliliit na Diyos ang bumalik after 3 days. Ang ating Panginoon sa Kristo lang. Kaya doon niya pinatunayan that He is God. Pero siya'y nagkatawang tao. Emmanuel, God with us. So, ang unang ginawa sa atin ng Panginoon, go to the next slide please. Ano ang tinapos ng Panginoon? Kanina na-explain ko na yon, to reconcile everything. Magkaroon ng pagkakasundo ang langit at ang lupa. Mayroon nangyari kaya naputol. Ang Diyos ang lumalang ng langit at ang lupa at tayo'y nilalang niya sa kanyang wangis. Siya lahat ang gumawa niyan. Pero dahil sa pagsubok o sa pagsusulit kay Adan at kay Eva, naputol ang relasyon ng langit at ang lupa. Nagkaroon ng gap. Ang hindi pagkakasundong yun ay kasalanan, naging sanhi ng pagsuway ng ating unang magulang. At dahil pinakinggan nila ang negatibong sinabi ni Satanas, napailalim ang buong katauhan, sangkatauhan sa Diablo. Hawak na niya tayong lahat sa liig.
Kaya ang mga tao magmula noon, dumating ang pagkakataon sa panahon ni Noe, inalis na niya lahat. Si Noe na lang at ang kanyang sambahayan ang itinara niya to start all over again. Sapagkat sabi niya, nagkasala at lumayo talaga ang tao. Napalayo sa orihinal niyang relasyon sa Diyos. Kaya nga, sa pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na sinasabi niyang ating ipahayag, ibinalik niya muli, He re-established a right relationship sa lahat. Even the trees, even the animals, everything. Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, definitely something changed in the atmosphere. Tapos po, you will find there Romans chapter 5, verse 11. Makikita natin, to reconcile everything and then receive reconciliation. Kailangan nating tanggapin ang reconciliation na ito, ang pakikipagkasundong ito, makipagkasundo tayo. And this time, it is personal sa bawat tao. Sa Romans chapter 5, verse 11, matutunghayan natin yan sa Tagalog, hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Di ba kapag nagkakaroon ng reconciliation, magbabalik ang relasyon, yung dating di magkaibigan ay magiging magkaibigan. Di ba? Yung dating nag-aaway, di magkasundo, ngayon, nagkasundo. Kaya bukod sa siyang ating Ama, sinabi ko na sa inyo, may tatlong paraan. He's our Father, and we are His children through the Lord Jesus Christ. We are His friends. Tayo ay Kanya ding mga kaibigan na. Body-body na natin ang ating Diyos. Hindi na tayo malayo sa Kanya. Hindi na tayo nahihirapang mag-approach sa Kanya, lumapit sa Kanya. Sapagkat kaibigan natin siya. Siya lamang ang talagang BFF. Dami nagsasabi, BFF kita. Ano pa kasi yung BFF? Best friend forever. Si Jesus Christ lang yun. Sa totoo lang, salita lang yun na sinasabi ng tao, best friend kita forever. Talaga? sa paanong paraan? In everything? Alam nyo, a friend that sticketh closer than a brother. Yan ang ating Diyos. Kaya nga dyan sa Romans chapter 5 verse 11, we received reconciliation. Sa pamamagitan, may namagitan, may gumitna, Diyos, tao, may gumitna ang Panginoon sa Kristo ang nagpagitna para magkaroon ng kasunduan. Kasi hindi lang yun. We were reconciled, we re-established a right relationship sa pamamagitan ang krus ng Kalbaryo. Hindi lang yun. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Nandun pa, dun sa una. 1 Corinthians 15:3. Sinortcut ko na lang doon. That Christ died for our sins. Si Kristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay. Bakit siya namatay? Dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Ano yung part na yun? Nasa saad sa kasulatan. Sapagkat sa lumang tipan ay kanya nang ipinahayag. Magmula nang si Adan at si Eva ay nagkasala, doon pa lamang ay may Genesis chapter 3 verse 15. And then, John chapter 3 verse 16. Kaya doon, sabi niya, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang ating kaligtasan ay libreng ibinibigay, pero mayroong nagpakahirap para
makamtan natin. Anong natapos niya? Ayan. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Christ died for our sins. Then 2 Corinthians chapter 5 verse 21, andyan pa rin. Ito po is very, very important. When Jesus was nailed to the cross, nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin ay ibinuhos sa Kanya. Paminsan po, di ba, may nakikita kayong mga pelikula na ang linis-linis niya, pagkatapos binuhusan siya ng napakadumi. Maputi yung suot niya, tapos ang dumi-dumi niya ngayon. Magmula ulo, ang baho niya, lahat. Alam niyo po ba? Ganyan ang nangyari. Hindi nagkasala, Aido. 2 Corinthians 5:21, basahin ko sa Tagalog. Hindi nagkasala si Kristo. He has never sinned. He is the perfect sacrifice. The Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Hindi siya nagkasala kailan pa man. At kahit nung siya'y nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, hindi rin siya nagkasala. Never. Basahin ko po sa Tagalog, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa lahat ng tao sa sanlibutan, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, kumbaga, charge na lahat ang ating kasalanan sa Kanya. Maraming makatang mahili ng credit card. Yan, ha? O nga, ayoko ng credit eh. Gusto ko laging debit. Ayoko nangungutang. Pero alam niyo po ba, lahat tayo may utang. May nagbayad para sa atin. Charge sa Kanya. Kumbaga, ginamit natin yung credit card, pero ang nagbayad, ang ating Diyos. Kaya nga siya ang susi. He's the key. Makaka-withdraw ka ng blessing ni Lord dahil ang lahat ng utang mo, binayaran niya. Amen po. Sayang, walang credit card na ganun, ano? Charge lahat sa langit. Kundi sana, lagi tayo nasa supermarket. Ha? Punta tayo lagi. Wala na, bayad na lahat. Every time na charge, sabihin sa iyo ng cashier, bayad na, bayad na. Pero alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon, spiritual. Kung meron tayong talagang credit card ngayon, magbabayad ka kasi namutang ka. Di ba? Pero sa spiritual, binayaran. May nagbayad. Sabi niya, hindi siya nagkasala, ngunit dahil sa atin, tayo, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya alam niyo po, nung ang Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi tumingin ang Ama. He didn't look at the Lord. Hindi niya kayang matingnan. Kaya sabi ng Panginoon, while hanging, Father, why hast thou forsaken me? For the first time, naputol yun. Because He carried all our sins. Dala niya, binitbit niya, ipinatong sa Kanya, lahat ng baho ng ating kasalanan, lahat ng stench, lahat na ng bagay na marumi, na ginawa ng tao, ibinigay lahat. That's why, nagdilim. At that time, nagdilim ang sangkalangitan. The Father cannot bear to look at His Son. Kaya nga, there is a reason why Jesus died on the cross.
Kaya, He reconciled us, He died for us, charged to Him. Naka-charge na sa ating Panginoong Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Kaya nga, pwede na tayo makipagkasundo. Sabi ng Panginoon, ready, come, lumapit kayo. Charge na lahat kay Kristo. Pag tinanggap niyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, lahat ng kasalanan mo, binayaran na niya. So wala ka ng pagkakasala sa harapan niya. All our sins, lahat ng kasalanan sa libutan, ibinuhos na lahat sa pagkakataon na yun. At hindi lang yun. Next. Ito yung tinapos niya. He erased. Alam mo yung binura na? Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pinawalang bisa. It was erased. Wala nang bisa yun sa atin. Kahit habul-habulin pa tayo ng kalaban, kapag tayo na kay Kristo, wala na siyang karapatan sa atin. Tayo ay humiwalay na sa kasalanan. Tayo ay napatid na doon sa kadiliman. Tayo ngayon ay nasa kaliwanagan. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat nang ipako siya sa krus. Hallelujah! Pwede bang pumalakpak tayo sa Panginoon? Lord, salamat! Lord, salamat! Binura mo na! Wala nang record! Burado na lahat ng kasalanan. Alam niyo po, if we confess, kung tayo ay lalapit sa Diyos, ihingi ng kapatawaran, patatawarin. Kung tayo ay hindi lumalapit sa Diyos, hindi mo, nandun pa rin ang kasalanan natin. Pero kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at hilingin natin ang kanyang banal na dugo, ang siyang hindi lang tinatakpan, sa lumang tipan, ang kasalanan ay tinatakpan, nandun pa rin ang kasalanan. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo na siyang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, lahat ng kasalanan, alisin mo man yung dugo, wala na doon ang kasalanan. It has been paid for. Erased. Pinawalang bisa. Hindi lang yon. Alam nyo, napakagaling ni Lord. Colossians chapter 2, verse 15. He disarmed the rulers and authorities and disgraced them publicly. He triumphed over them in Him. Sa Tagalog po, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam niyo po, nang ang Panginoon sa Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, wala siyang damit. Siyempre, kung ipipresent ang Panginoon, siyempre tatakpan nila yung kanyang loins. Ibig sabihin dito, para hindi ma-expose. But when Jesus died, He was naked. Isipin nyo na lang po, isang taong nakbayubay, everything. Nung si Adan at si Eva, kasundo pa nila ang Diyos, di pa sila nagkasala. Wala silang damit. Pero sila ay nababalutan ng liwanag ng Diyos. Natatakpan ang kanilang kawalan ng damit sa liwanag na nasa kanila. So, hindi sila hubad. Subalit nung sila'y nagkasala, sabi niya, hubad pala tayo. Sin brings shame and guilt. Ang kasalanan ay nagdadala na mahihiya tayo sa ating ginawa. Kaya nung ginawa nila, nagtago sila. Kumuha sila ng mga dahon-dahon. Tinakpan nila ang kanilang sarili. Kaya nung lumapit ang Diyos sa kanila, nasan kayo? Siya pang tumawag sa kanila. Basahin niyo yan, Genesis chapter
1, 2, 3. Nandoon lahat. Sabi niya, nagdadahilan pa si Adan. Sabi niya, anong nangyari? Alam naman ng Panginoon anong nangyari, but He wants them to speak up. Gusto niya magsalita sila. Anong una sinabi ni Adan? Ito po kasing babae na binigay niyo sa akin. Sabi naman ng babae, yun po kasing ahas. So, they blame. Ibig sabihin, yung naging pagkakasala ay ipinapatong sa iba. Kaya ako nagkasala kasi siya. Parang gano'n. Kaya po, na-expose na wala silang damit. So they have to hide. Pero doon pa lamang ay ipinapakita na ng Panginoon kung papaano tayo mabibihisan. Siya ang nagbihis kay Adan at kay Eva. Meron siyang pinatay na hayop. At yung balat ng hayop na pinatay niya, yun ang inilagay sa kanila bilang kanilang damit. Doon sa unang ginawa ni Adan at ni Eva ay nagpapahayag na ang tao gusto niyang takpan ng kanyang sarili by his own effort. Gagawa ka ng paraan para matakpan ang iyong kahihiyan. Gagawa ka ng paraan. Pero sabi ng Panginoon, that would not last. Hindi pwede. Sapagkat ang mga dahon, matutuyo rin yan. Wala rin naman yan pagkatapos. Kaya naglagay siya, nagpahayag siya kung papaano ang tao ay maliligtas. Sa pamamagitan ng pagkamatay noong isang hayop o isang kordero o kung ano man ang ginamit ng Panginoon doon, din sinabi sa Biblia, yun ang ipinantakip niya sa kanila. Kaya nga, sinasabi na sa atin sa Bagong Tipan, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating kasalanan. May nagbuhos ng dugo para matakpan sila ang kanilang kahihiyan. They were clothed. Sila ay binihisan ng Diyos. Kaya nga, nung in-explain ko last 31, ang bihis natin ngayon is a robe of righteousness. Isang damit na puti. Wala nang kahihiyan. Tinakpan ng Panginoon yung ating kahihiyan. At ang ibinihis sa atin ay ang Panginoon sa Kristo na nagpapahayag pa doon pa lamang kung papaano niyang ililigtas ang tao. May namatay, may nagbigay ng buhay, may dumanak na dugo. At yung ipinambihis sa kanila ay yung balat ng hayop na yun, an animal. Ngayon, nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ganyan ang ginawa ng kalaban. He exposed the Lord Jesus without any clothing. Pinahiya niya talaga. They removed everything. Pero ang hindi niya alam, with Jesus, ang ating Panginoon Kristo na sumang-ayon na mabayubay sa krus ng Kalbaryo, nung nangyari na, nung natapos na, it is finished, balik siya sa kanila. Sabi niya, kayo naman ngayon, ang aalisan ko. Kaya yun ang sinabi niya. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kasi noon, ang dyablo, pinahirapan niya ang mga tao. Nasadlak sila sa kasalanan, nasadlak sa paghihirap, nasadlak sa pagluha, nasadlak sa pagpapatay sa bawat isa, nasadlak sa lahat ng hindi mabuti. Siyang dahilan nun. Kaya nung ang Panginoon, pagkatapos niyang natapos sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya ang ating kahihiyan, walang kahihiyan na ibinayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y nabuhay na maguli, habang hindi pa siya nabubuhay na maguli, within that 3 days, siya ang pumunta doon sa teritoryo ng kalaban.
Akala nila, pahihirapan nilang Panginoon. Sila ang pinahirapan ng Panginoon. Itinali sila, kaya magmula nun, wala nang karapatan ang dyablo sa kanino mang taong na kay Kristo. Amen. Wala na. Siya ngayon ang ipinarada. Siya ngayon ang wala nang damit. Siya ngayon. Yung dating pinahirapan niya, may nagbayad no ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, alam nyo, ang Panginoon Kristo, huwag na nating ipako. Minsan lang yan. Kaya nga yung ating krus, wala dyan ang Panginoon. Kasi kung nandyan pa siya, walang kabuluhan ang walang kabuluhan ang nangyari kung siya'y namatay at nanatiling patay at kung siya'y nakasabit pa dyan. Sa marami, gusto nila lagi nakasabit ang Panginoon. Tapos na yan! Once and for all. Minsan, para sa lahat. Si Adan nagkasala, isa. At tayong lahat na apektuhan sa kasalanan niya. Si Kristo namatay, minsan, para rin sa lahat. Tinapatan niya yan, one on one. Ganyan ang ginawa ng Panginoon Kristo. Hallelujah. Kaya yan ang tinapos niya. Hindi na tayo sasabihin, pag tayo pinapaalala sa atin ng kalaban ng ating kasalanan, at ito'y naihingi na natin ng kapatawaran, anong sasabihin natin sa kanya? Pinatawad na ako sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. Wala na akong kasalanan at wala na rin ang nakasulat na kasalanan ko. Wala nang record. Kaya nga, wag na wag tayong magpapatalo sa ating kaisipan. Pag tayo'y pinatawad na, talagang pinatawad tayo. Kaya nga, siya naman ngayon ang nagtali sa kanila. Kala nila, nagtagumpay sila nung ipinapako ang krus, ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. He does not know anything. Wala siyang alam. Nagmamasid lang siya, tumitingin-tingin kung anong mangyayari. Kaya tuwang-tuwa sila nung siya ipinako. Pero hindi niya alam, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Kristo, ikaw, ako, pinalaya tayong lahat. Hallelujah. At ngayon, yung kahihiyan ng dating nasa atin, wala na yun. Siya ngayon ang nakakahiya. Lahat ng susi na nasa kanya, kinuha na. He does not have any key. Wala na rin siyang susi doon. At wala na rin siyang karapatan sa bawat buhay natin. Wala na. Kaya nga, pag tayo'y nasa Panginoon, we can sing, now I belong to Jesus. And Jesus belongs to me. Not for a year or time alone, but for all eternity. Ako'y na kay Kristo, pag-aari ako ng Panginoon sa Kristo. At siya ang nasa akin. Hallelujah. Ayan, eto pa. Bukod sa winalis na lahat, he erased, he disarmed, wala nang muebles na ngayon na magagawa. Para siyang, kasi ang dyablo, nangungopia siya eh. Kinokopya niya yung Lion of Judah. The Lion of Judah roar. Diba? Nangungopya siya. Pero siya, wala nang ngipin. Tignan mo yung ngipin niya, hindi siya makakakagat. Toothless. Wala nang ngipin. Inalis na. Lahat ng kanyang mga ginawa sa atin, na pagpapahirap sa atin, inalis na ng Panginoon ang lahat ng yun. Wala na siyang karapatan. Hindi lang yun. Galatians chapter 3 verse 13. Basahin ko yan sa Tagalog. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibitin sa punong kahoy. Hallelujah. Siyempre po, ito ay punong kahoy, di ba? Galing kahoy. Nakalagay po sa lumang tipan, cursed. Merong sumpa ang mga mababayubay dyan.
Pero ang Panginoon, kinuha na niya lahat yun. Sa Kanya, ibinuhos ang lahat ng sumpa sa atin. Curse. Lahat ng paghihirap, magmula sa ulo. They put a crown of thorns. Dumugo ang ulo ng Panginoon. Sa ating kaisipan, paminsan ginugulo tayo ng kalaban. Ang dami-dami niyang inilalagay sa ating isip. Dati nating buhay, dating kasalanan. Binibigyan tayo ng alalahanin, binibigyan tayo ng takot, lahat ng iyon. Anything na maiisip natin na hindi sa Panginoong Jesucristo, siya yun. But Jesus paid for that. Kaya ngayon, instead of us, imbes na tayo ang may korona ng tinik, ang inilagay sa atin ay helmet of salvation. May protection na tayo. Jesus paid for that. Amen po. He redeemed us from the curse of the law. Kasi yung batas na ibinigay is too high. Wala talagang taong makagawa. Sa 10 na ibinigay ng Panginoon, isa lang maging pagkukulang mo, hindi ka pa rin nakatupad. Lahat pa rin yun ay hindi mo pa rin natupad. Ngayon, lahat ng iyan, what did Jesus finish? So ngayon, anong pinagagawa ng Panginoon sa atin for 2026? Now, let's go to that slide. Una po, kailangan nating unawain the year 5786. Nakatumbas, that is, the 5786 is the Hebrew calendar and year. While sa atin is 2026. And it so happened, pairam nga ng isa sa mga drumstick. Can I borrow? Pinagpapawisan po ako dito. Okay. 5786. What does 5786 mean? Nandiyan pa kayo? Are you alive and kicking? Amen. 5786 is the biblical, sa Biblia, ang paglalang ng Panginoon ng lahat ng bagay. It was already 5,786 years ago. How did they come up with 5,786? Kasi sa Biblia nakatala, gaano katagal ang buhay ni Adan. Gaano katagal ang susunod. Ay yung pagsasama-samahin mo yon, yan ang suma total. Okay. Ngayon, hindi natin ginagamit yung 5786 eh. Ang ginagamit natin, Gregorian calendar. Kasi ang Gregorian calendar, before that, merong AD, merong BC, AD. Before Christ, BCE nga ilalagay nila, before Christ era, and then AD, Anno Domini, after the Lord, in the year of the Lord, magmula nang dumating naman ang Panginoong Jesucristo. So, from this 2026 is the basis kung gaano katagal magmula nang dumating ang Panginoong Jesucristo bilang dito sa lupa nung siya ipinanganak. That is 2026 years ago. Pero ito is the birth of the earth. Ngayon, ano yung 80s? Nakikita niyo yung 80s. O dito naman ako, tumingin naman kayo banda dito. The 80s ay yung dito, 86. Alam na natin 5,700 years ago. But 86 is what we will concentrate. Itong letter na ito is called the letter number 17 ng letter ng Hebrew alphabet. It's called the Fe. Ganun ang pagkabigkas. At ang simbolo ng 17th letter is an open mouth, isang bibig na nakabukas. Buksan nyo nga ng konti yung bibig niyo. Alam niyo po, ang Hebrew
language is the original language. Kaya, nakuha natin yung alphabet galing sa kanila. Alpha, meaning the beginning, and bet, alpha or aleph. Sa kanilang salita, yung A, noon nakabaligtad yun. It looks like the horn of an ox. Tapos binaligtad lang nila, kaya yun naging letter A natin. Pero sa kanila, yung letter A, pagbibig kasi nila, it's aleph. Tapos yung next letter is letter B, di ba? A, aleph, A, tapos B, bet. B-E-T. Yun ang pangalawa. Kaya doon natin nakuha yung alphabet. Amen? Okay. Ngayon, mahabang salaysayin kung lahat ng letter i-explain ko. There are 22 letters sa kanila. So, dito na lang muna tayo mag-concentrate. 80 is called the decade. Diba? 5,780. Yung munang 80. 80 is Fe, 17th letter yan. Equivalent to number 80. Ang equivalent. Kasi po, sila, hindi lang alphabet, pati number kasama na doon. Kaya ang kanilang mga letra is called alphanumeric. Yung bawat letter ay may karampatang bilang, number. So, aleph is 1 and bet is 2. Yung ganon. Ngayon, we are in the decade of 80s, nagsimula yan noong 2020. Anong nangyari sa atin noong 2020? Nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mask ang mga bibig natin. Diba? The enemy is trying to close our mouth. Naglagay ng, hindi nga lang mask pati na yung shield. Diba? That was the time. Pero alam nyo, hindi na susurpresa ang Diyos sa lahat ng ginagawa ng kalaban to shut down our mouth. Kasi nga, yung virus galing sa bibig. Diba? Kaya kung isipin mo na lamang, kung yung virus na nakakasakit galing sa bibig, pero kung ang salita ng Diyos ang lumalabas sa ating bibig, ano ang lalong epekto noon sa lahat ng tao? It's a very great effect. But the enemy is trying to close our mouth. If you remember po, last year, we were 5785, and the number 5 is the word is grace. Ang biyaya ng Diyos. Kaya nga nakalagay dun sa ating Mighty Warriors account, shout grace. Ang biyaya ng Diyos. But now, it is number 6. Hold on. Sandali lang. Listen very carefully. Now, what is the 6? If this is 80, what is this? This is number 6. Ito yung symbol ng 6. Dito naman ako gumuwi. Para hindi yung 6. This is the letter na tinatawag nilang, teka, sinulat ko yan kahit na ako. It's called the Vav. Ang spelling niya ay V-A-V, Vav. Yung unang 80 is called Pe, P-E-H, or P-H-Y. It's the 17th letter which signifies the mouth. Ibig sabihin nun, simbolo yun ng pagsasalita, speech, knowledge, strength, galing sa bibig. Pagsasalita, karunungan, di ba lumalabas, kapag marunong ka, kakausapin, tatanungin ka, magsasagot ka. So malalaman kung ikaw ay mayroong natutunan sa mga sinasabi mo. Di ba? Are you still there? Yes. Ngayon, ito, this is called Vav.
Ay, nandito na pala. Sorry. It's number 6. Alam naman natin ang 6 is the number of man. Because God created us on the 6th day of creation. Number 6. 6 days, we were told na tayo ay magtrabaho. On the 7th day, we'll give it to God. Because that is the number for God. Rest day. So, hanggang ngayon, ganun pa rin yun. Tayo ay ginawa ng wangis ng Diyos on the 6th day of creation. Kaya, it is number 6. Kaya ngayon, kailangan nating unawain ito. Ito na ngayon. Ang ibig sabihin nito, it's like a hook or a spike. What is that? It's the nail. Yung, tawag dito, pako. Yun ang ipinako sa Panginoon on all this side. Spike. Yan na ang numero natin. We were created on the 6th day. And at the same time, this valve, number 6, tignan nyo siya. Yan ang pako na ipinako ang Panginoon. The right, left. Pero, matitignan nyo, meron siyang ganyan. What's that? It's the hand. Ganyan siya. It's a hand. It means God reached down to us. Ang Panginoon, nag-reach out siya sa atin sa kanyang kamay when He extended His hand to us. This is the spike, and this is His hand. 5, meaning His grace, which is last year, 5. And then the 6th one, this spike, which is the nail, yan. Yan ang naging dahilan kung bakit ang Panginoon ay ipinako the spike, the nail. Diba? That's why we pray, thank you. Thank you for your nail-pierced hands. Yun ang kahalagahan nun. Kaya nga, kailangan nating maintindihan the hook or the spike. God extended His hand towards here. At itong spike, it's also a connector. Nagko-connect. Yang simbolong yan. If you go to the next slide, ayan. What is this? This is the tabernacle. Ito yung pinagawa ng Panginoon. The tabernacle is also called the tent of the meeting. Alam ko, in-explain na rin ito before ni Pastor Sam. Ganyan ang itsura niyan. Ngayon, dito, hindi nyo na nakikita dito kasi close siya. Sa bawat isang ganun doon is a spike on a nail. Kaya nga, nakalagay yan dahil merong hook. May kalawit. May kalawit doon. Ayun. Hook at saka conjunction din. Nagdudugtong. Kasi if you remember, ang sabi ng Panginoon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? Heaven and earth. Ano yung nag-connect doon? It's the same. The hook or the nail. Galing sa taas, pumunta dito. Diretso. Kaya nga, dito, pinalagay ko na lang muna dito, hindi na natin makikita. Lahat ng yan, di ba? Ang bawat, itong pinaka-curtain na nakapaikot doon sa tabernakulo, bawat isa niyan ay may nakalagay na hook para
kahit saan sila pumunta, mailalagay nila, it will not be blown away. So, from the top to here, mayroong hook yan. Yung parang tent. Pag gumagawa ka ng tent, inilalagay mo yon para hindi matutumba. So, ganun din yan. Ang Panginoon, ang siyang naging dahilan para hindi na tayo matumba. Amen! He is the connection between heaven and earth when He created the heavens and the earth. Anong ginamit? The same letter, Vav. With the hand. Kaya may another illustration yan. Hallelujah. Ayan, nakalagay pa dyan kung eksakto ang Diyos. Alam nyo kung anong sinabi niya. 10 cubits. Magmula dito, 45 feet or 15 meters, 10 cubits doon. Lahat. Ito yung outer court. Tapos this is the holy place and this is the most holy place. Yan ganyan. Lahat ng yan ay isang mensahe para sa ating lahat. Yung tent na yan is movable. Ibig sabihin, kung saan ang mga Israelita, kasama nila yan. Because God wants to tabernacle with them. Nais ng Diyos na siya'y nakatira sa kanilang kalagitnaan. That's why He asked Moses, build a tabernacle where I can dwell. Dito yan. Dito sa loob, there is what they call the altar of incense. Dito. The incense represents the prayers of God's people going up. Diyan din, kapag alam nila na kinakausap ng Diyos si Moises, kasi makikita nila yung cloud. Yung cloud is called the Shekinah glory. Ibig sabihin, nando ng Diyos, nakikipag-usap siya. Amen. So, aside sa it is finished, because Jesus was crucified at the cross of Calvary for our sake, using a nail, gumamit ng pako para siya ay mailagay dyan. At noon ding kapanahunan na yun, kapag ang isang bagay ay bayad na, iyan ay ipinapako. Yung certificate ng release na wala ka ng utang, nakalagay doon with a spike. Ipapako nila yon sa isang puno o isang lugar kung saan sasabihin doon, wala ka ng utang. Amen? Kaya nung ipinako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, wala na tayong utang. Ayun na! Jesus paid it all! Jesus paid it all. When He was hanging on the tree, sinabi niya, it is finished. Bayad na ang lahat ng ating kasalanan. He is the proof. Hindi papel ang inilagay. Ang Panginoon Kristo, Diyos na nagkatawang tao, ang nabayubay sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. And the thing that hold Him there is the number 6, the number of man. It's a spike. It's a nail. It's a hook to connect from heaven to earth. Hallelujah. Alam ko po, narinig nyo na ito. Pero hindi natin lubusang naunawaan kung anong ibig sabihin. Yan, may isa pa. There's another picture. Ito po is called Jacob's ladder. Ito yung panahon na si Jacob ay lumayo sa kanyang mga magulang at aalis patungo sa kanilang mga kamag-anakan in another part. At nung siya ay ginabi na, siya ay natulog. At nung siya ay natutulog, nakapanaginip siya. That's why they call that Jacob's ladder. Yun ay ipinapahayag din that heaven is reaching out towards the earth. Kaya sabi niya, ito ay ang bahay ng Diyos. Nakita niya na may stair, nakita niya na may hagdanan, at maraming anghel nandyan, at nando doon, parot, panito, papanik, pababa. Because Jesus connected us from heaven to earth. He went down
to earth. Para sa ganon, magkaroon tayo ng connection sa Diyos. He's the only one. Kaya nga, mayroong ibig sabihin ng lahat ng yan. So ngayon, kaya yung tabernakulo, the valve is the hook at connection. Ito po ay yung kanina yung tabernacle, nakasulat doon Exodus chapter 27 verses 9 and 10. Yung ginamit na hook, silver hooks, sa Tagalog, ikawit ng poste. Kawit ng poste ay pilak, gayon din ang mga baras na sabitan. Sabi. Ngayon, let's go to the next slide. Hallelujah. So ngayon, anong sasabihin natin? Binalik ko dito uli. Alam niyo po, yung lahat ng yun, ibinigay na sa akin ni Lord lahat ng yun. Except for the summary. Sabi ko, Lord, what's the summary of this all? What's the conclusion? And the Lord gave it to me very early in the morning. Sinabi na niya sa akin, kaya yan ang pinasulat. Sabi niya, the Lord merely spoke, di ba? Ginamit ng Panginoon ang kanyang bibig. And the heavens were created. He breathed the word, and all the stars were born. He assigned the sea its boundaries and locked the oceans in vast reservoirs. Let the whole world fear the Lord, and let everyone stand in awe of him, for when he spoke, the world began. It appeared at his command. So itong Psalm 33 verses 6 to 9 ay ipinapahayag kung anong nangyari sa pasimula. In the beginning, God created the heavens. And yung end na yon, kung titignan mo sa kanilang letra, ay vav. Yung end, yung conjunction, yung ang tawag doon, nag-uugnay sa heaven and earth is a vav in the middle. So, ipoproclaim natin that Jesus has finished. Ipapahayag natin, kaya kasi tignan nyo ang connection doon. Ang Diyos nagsalita, di ba? Let there be light, and there was light. Ngayon, sa bagong tipan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Sa pasimula ay nandun na ang salita, at ang salita ay nagkatawang tao. Kaya sabi niya, because this is the decade of the 80s, ang lalabas sa bibig natin, we need to proclaim, it is finished. Tapos na ang struggle ng tao patungkol sa kasalanan. Pwede nang magbalik loob sa Diyos. We were already reconciled through the death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya itong talatang ito ay nagsasabi sa atin, nung nagsalita siya, ganun na nga. Kaya nga ang bili niya sa atin, use the word, gagamitin ng salita. Huwag yung ating salita. Kaya doon, sabi niya, the Lord merely spoke. Nire-reiterate niya dito ng Psalm 33, yung nangyari in Genesis chapter 1, verse 1. And onwards, the Lord spoke, and the heavens were created. Basahin ko po yan sa Tagalog. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay, alam niyo po, napakahalaga ng ating bibig. Feel mo nga yung bibig mo, nasaan na ba? Andiyan pa ba? Baka napunta sa likod. Nandito. Sentro, no? Sentro. Sentro yung bibig niya. God has a purpose for that. Why you have a face. Why you have eyes to see. Nose to smell. Mouth to speak. Ito pa namang dila. Yan ang pinakamakamandag. Di ba? Sinasabi ng Biblia. Sapagkat lumalabas sa bibig, both good and both bad. Both good and bad. Kaya nga, gamitin natin ang ating bibig upang ipahayag ang salita ng Diyos. I will read that in Tagalog.
Psalm 33, verses 6 to 9. Sa utos ni Yahweh, ito sinabi, sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Kaya anong sabi niya? Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. You know, ang mga taong marurunong at walang pananampalataya sa Diyos, sabi niya, meron silang teorya kung bakit nangyari ang nangyari. Yun ang tinatawag na sinasabing the Big Bang Theory. Nagkaroon daw ng explosion. Boom! Nag-explode. Tapos nung nagkalat-kalat, ayan na. Naniniwala ba kayo ng ganun? There is a creator. Mayroong lumikha. Pero ang paglikha niya, hindi niya ginawa sa kamay. Sinabi ng bibig niya. He spoke and it came into being. Kaya mahalaga yung lumalabas sa ating bibig. Very important. Kaya ang bibig, gamitin sa pagsasalita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, isakbit ng mabuti ang salita ng Diyos sa atin with the belt of truth, nakalagay lagi sa atin. The Word of God. Kasi yun ang sinabi niya at nagkaroon nga, at nagkaroon. Diba? Let there be light and there was light. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. And now it is being repeated here. Sa utos ni Yahweh, He commanded. Diba? The Lord merely spoke. Nagsalita ang Diyos and the heavens were created. He breathed the word. Diba? He breathed the word. And all the stars were born. Hallelujah. How many stars? Mabibilang ba natin? Hindi, ano? He breathed the word and all the stars were born. He assigned the sea its boundaries and locked the oceans in vast reservoirs. Let the whole world, kaya sabi niya, lahat ng buong mundo, let the whole world fear the Lord. Magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. And let everyone stand in awe of Him. For He spoke. And the world began. It appeared at His. Kaya nga, babantayan natin ang ating bibig. Anong lumalabas dito? Huwag na nating palabasin sa bibig ang negatibo. Palabasin natin ang positibong bagay na nais ng Diyos. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, si Lord ang nabigay ng summary niya. Pinagawa ko na, sabi ko, except for the summary. I'm still listening to the Lord. What's the summary? Next slide. Kaya nga. Ito yung summary. The decades of the 80s is the mouth. And the number 6 is the number of man. And the nail-pierced hand. Tingnan mo. Right? My hand. Kaya nga, anong sasabihin natin? Bumalik ako sa Colossians chapter 2 verse 13. He erased, binura na, the certificate of death. When Jesus was hanging on the cross, that is the certificate of release sa lahat ng ating kasalanan. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung sertipiko na tayo'y binayaran na niya. Yung, kaya nga sinabi niya, tapos na, it is finished. Kaya yun ang sinasabi niya, yun ang pagsabi ng ating bibig. Yun ang sabihin natin, tapos na ang paghihirap ng tao, may kaligtasan ng tao, may kagalingan sa lahat ng kanyang karamdaman, may himala na gagawin ng Diyos sa bawat isa. Kung nananampalataya ka, speak the word. He nailed it to the cross. Kanya nang ipinako. Yan, diyan lahat.
He erased the certificate of debt with its obligation. Ang lahat ng obligasyon, yung lahat ng magiging bunga ng kasalanan natin, bayad na rin yun. And its obligation that was against us and opposed to us. Yan ang ipinaglalaban ng kalaban sa atin. Lagi niya tayong sinasabi, ay makasalanan ka, ganyan ang buhay mo, ganito, ganyan. But when Jesus cleanses us from all of our sins are no longer there. Wala na doon ang ating kasalanan. He took it away by nailing it to the cross. By vow, the cross. Kaya napaka-importante ng kamay ng Panginoon, inabot niya tayo. He reconciled us to God. He put us back where we should belong. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Because the Father was up and we are down here. And so Jesus' spike, the nail-pierced hands, connected us back to heaven. Amen. Kaya hindi na tayo nawawala. Hindi na tayo masasabing nawawalang tupa. Tayo binalik na ng Panginoon. Hallelujah. Is there anything more? Tapos na yan. Yan. Ito na lang yung huli. Connecting the warrior message last 31. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, warrior, tayo yon. Be led by the mighty warrior. Be led by the mighty warrior, Jesus Christ. Ito yung part na yon. The best equipped army cannot save a king, nor is great strength enough to save a warrior. But the Lord watches over those who fear Him, those who rely on His unfailing love. We put our hope in the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in you alone. Hallelujah. Alam niyo po, the Lord is really so kind sa atin. Basahin ko po uli yun. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay di na kailangan, upang sa digmay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kundi kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na sa aming makamit. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Lord, Panginoon, Yod-Heh, Vav-Heh. Kung amin pong pagbubulay-bulayan, ang mga bagay na ito ay narinig na namin. Ang mga salita mo. Sa loob ng napakaraming mga taon, narinig na namin ang lahat ng ito. Subalit ngayon,
ipinapaalala mo sa amin. Ang paghahambing sa numerong 6 ay naihahambing sa isang pako na may ulo na nagpapahayag na ang kamay ng Diyos, ang biyaya niya in 5785 ay inextend niya through the nail-pierced hands. Panginoon, ipaalala mo po sa amin ang sakripisyong ginawa. Noon pa man sa pasimula, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nandun na yung fab. Kung minsan po, we forget. Nakakalimot ka. Why were you nailed on the cross? Why the cross? Why the nails? It's because of us. Dahil sa amin. The symbol of man, the number 6, is a nail. With the hand of God on top, reaching from heaven to earth. You paved it all, Jesus. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon na ng koneksyon ang langit at ang lupa. Ang taong umaabot sa iyo sa pamamagitan ng kanyang sariling panukala at hindi sa pamamagitan ng Panginoon Kristo ay hindi makakaakyat. Only through the way, the truth, and the life. Ikaw yung conjunction, ikaw ang naglapit. Ikaw na banal, Diyos na banal. At dahil banal ang Panginoon Kristo, nilapit niya ang tao. Dahil binitbit mo na lahat sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord, lalo pong nagkaroon ng kahulugan yung sinabi mo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos na! Tapos na! Tapos na ang paghihirap ng tao. Tapos na ang pagsusumikap ng tao na maging karapat-dapat sa iyo. Gumawa ka na ng paraan, aming Diyos. Si Kristo Jesus, Yehoshua, Hamasiah, is the only way. It's a decade of the mouth. And it's the nail, the hook. What connects us is permanent. Di matitinag, di mawawala, di mayayanig. It is unshakable. It cannot be replaced. Salamat po. Salamat, salamat, salamat. Maraming salamat po ito. Higit mo pang ipinaunawa sa amin. Bakit sa krus
Because everyone who hangs on a tree is cursed. Ikaw ang nagbitbit ng lahat ng sumpa at bunga ng kasalanan namin. Sa pamamagitan ng mga pako, ipinako ang iyong dalawang kamay at paa. Ay bilang katunayan na bayad na, bayad na, bayad na. Di na kailangan maghirap. May babalik ang relasyon sa iyo. May sasauli ang naputol. Ang Diyos na banal, nakipagkasundo sa amin. Sa taong makasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong latay ay naging dahilan upang kami ay magsigaling sa lahat ng aming karamdaman. Bayad na bayad lahat. Past, present, and future. All people are qualified to come. If we will step forward towards you, Lord, and say, Lord, I put you there. Panginoon, nilagay kita dyan. Nilagay kita dyan. We are the reason. Tayo ang dahilan. That He gave us His life so that we might live. Siya'y namatay upang kami magkaroon ng buhay. Hindi lang basta buhay. Buhay na walang hanggan na pinangako. How awe-inspiring are you, Lord? Kaya nga, sanctify our mouth, Lord. Pabanalin mo, Panginoon, ang aming mga bibig. Ang lumabas sa aming mga bibig ay ang mga salita mo, the sword of the Spirit, which is the word of God. Sabihin ang aming mga bibig, patotohanan sa iba ang kabutihan mo. Patotohanan na tinapos mo na ang paghihirap ng mga tao. Ang salansang ng mga tao. Karamdaman lahat. Lahat ng sakit. Lahat ng problema. Bayad na, bayad na. Tapos na, tapos na. Dahilan sa mga pako. Numero ng tao. Simbolo ng tao. Noon pa man, inisip mo na yan, Lord. Inisip mo na yan. Even before you created the heavens and the earth, Lord, the vow was already there. In the beginning, God created the heavens and the earth. The very first word in the Hebrew Bible speaks about Aleph, which is God. Gave it to the Bet, the tent. The strong one gave it to Bet. That is a symbol of the Lord, a tent, a house. So that you can tabernacle with us. Para mamuhay kang kasama namin. Hindi malayo. Kasama. Kasama namin. Araw at gabi. At ngayon, sa bagong tipan, kami na. Naririto ka na sa amin. Pag tinanggap ka namin bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng aming buhay,
Ikaw ay pipisan na sa amin. Ikaw ay maninirahan na sa amin. You will tabernacle with us. We are the temple of the Holy Spirit. Dito ka na nakatira, hindi ka malayo. Alam mo ang bawat pagluha, alam mo ang mga paghihirap. Alam mo lahat ang karamdaman lahat. Because you already live in us. Tulungan mo kami, Panginoon, that we can hear you clearly. Para kung anong sinasabi mo, yun ang sasabihin ng bawat bibig namin. Marami pong salamat, Panginoon. We can proclaim, it is finished. Jesus finished all the difficulties of men. Use our mouth. Use our tongue to bring glory and honor to God. Use the word of the Lord, because when Jesus spoke, when God spoke, it came into being. Maraming salamat, Lord. Purihin ka, luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, aming Diyos Ama. Salamat sa iyo, Panginoon Kristo. Pumayag ka. You surrendered all for our sake. You were our substitute. Inako mo lahat. Binitbit mo lahat. Tinanggap mo lahat. Upang kami ay makalaya. So that we will be set free. Kaya nga sabi mo, John chapter 8, ye shall know the truth, and the truth will set you free. Malalaman niyo ang katotohanan. Ang katotohanan na si Kristo ang tanging daan, katotohanan at buhay. Kaya nga, pinapahayag mo ngayon, walang ibang paraan, walang ibang makakarating sa Ama, kundi yun ding bumaba, galing ng langit dito sa lupa, para pagdugtungin ang langit at ang lupa. Kasama na kami. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for the cross. Maraming po salamat, Panginoon. We give you all praise, all glory, all honor, all adoration and thanksgiving. The most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. By the power of thine Holy Spirit we pray. Amen. Amen. Tayo po ay karoon ng banal na hapunan.